Noong Hunyo 2025, sinabi namin na nagsimula na ang countdown sa digmaan ng US at Iran. Alam na namin ito noon pa. Natapos na ang Operation Midnight Hammer, ngunit tumitindi pa rin ang tensyon. Wala pang isang taon, nagsimula na ang Operation Epic Fury. Ipinakita ng The Military Show ang paghahanda. Ngayon, hinuhulaan natin ang magiging wakas ng digmaan sa Iran. Tingnan muna natin ang lagay ng digmaan sa Iran. Ngayon, gumawa ang US ng sarili nitong harang sa Strait of Hormuz bilang tugon sa dating hakbang ng Iran. Layunin ng harang ng Amerika na pahinain ng Iran sa pananalapi at maari maging bahagi ito ng posibleng pagtatapos ng digmaan. Pero hindi pa basta-basta sumusuko ang Iran. Patuloy sinusubukan ng rehimen gawing bawal ang daanan ng mga barkong pangkalakalan at mga tengkay ng langis sa Kipot. Noong Abril 22, iniulat na pinigilan ng Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, ang dalawang barkong nagtakang dumaan sa Kipot. Nangyayari ito kahit may hindi matatag na tigil putukan pa rin sa pagitan ng US at Iran. Gusto ni Trump na buksan ng Iran ang Kipot at isuko ang nuclear materials. Bukas ang Iran sa una, pero tutol sila sa pangalawa. Tuloy ang usapan, pero hindi malino ang lagay. At maraming senyales na muling magsisimula ang Operation Epic Fury kung walang pagbabago. Nawawala ng pag-asa sa dagdag na pag-uusap bago matapos ang Abril. At mukhang naghahanda na ulit para sa posibleng pagsabog. Kung mangyari yon, may tatlong salik na pwedeng magsama para tapusin ang digmaan. Walang maganda rito para sa rehimen. Unahin natin ang pagbagsak ng Islamikong rehimen ng Iran mula sa loob. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion ay kung gaano katumpak at nakamamatay ang pagtira ng US at Israel sa mga lider ng rehimen ng Iran at ng IRGC. Ang dating kataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei ay namatay sa loob ng unang 24 na oras ng digmaan. Pinatay siya ng mga bunker buster sa isang tagong compound at kasama ring napatay ang ilan sa mga kababayan niya. Simula noon, marami pang leader ng Iran ang namatay. Mahigit 40 komandante ng militar ng Iran ang napatay isang linggo matapos magsimula ang kampanya ng US at Israel. Kabilang sa kanila ang pinuno ng IRGC, Major General Mohammad Pakpur. Napatay ang hepe ng staff ng sandatahang lakas ng Iran at ang ministro ng depensa, General Aziz Nazizadeh. Nakatuon din ng US at Israel sa pagpinsala sa mga sentro ng komando at kontrol ng Iran, pati na rin ang muling pagsira sa punong himpilan ng IRGC. Lahat ng ito ay nangyari sa unang linggo pa lang ng digmaan. May dalawang layunin dito. Sa usaping operasyonal, humina ang tugon ng Iran sa Operation Epic Fury dahil sa pagkawala ng napakarami nitong leader na politikal at militar. Mahirap ang plano ng tugon kung patay na ang mga organizer. Putulin ang ulo ng ahas para mamatay ang katawan. Dahan-dahan ang pagkamatay na natutulak sa atin sa ikalawang layunin. Layunin ng US na lumikha ng sitwasyon kung saan sisirain ng rehimen ng Iran ang sarili nito mula sa loob. Maaring magwakas ang Iran dahil sa panloob na pagkakabiyak at may senyales ng problema sa rehimen na pwedeng magdulot ng agawan sa kapangyarihan. Tingnan mo si Ali Khamenei, napapalitan ng anak niyang si Mujtaba Khomeini. Sa unang tingin, parang lohikal na ang anak ang pumalit bilang tagapagmana ng ama. At masasabi pa ng iba na ito ay isang maharlikang paraan ng pagharap sa krisis sa pamumuno ng nilika ng US dahil sa kanilang mga maagang pag-atake. Ngunit, ang batang Khamenei ay hindi ang simbolikong pinunong kailangan ng rehimen ng Iran na yon. Halos hindi siya napapakita sa state TV. Kaya inakusahan ng rehimen na gumagamit ng AI-generated videos ng bagong pinakamataas na pinuno para lang patunayang ayos siya. Pinaniniwala ang malubang nasugatan si Mujtaba Khomeini sa mga ataking pumatay sa kanyang ama. Kailangan ng rehimen ng Iran ng isang malakas na simbolikong pinuno para mapanatili ang otoritaryan nitong kontrol sa bansa. Ngunit hindi si Mujtaba Khomeini ang pinunong iyon. May isa pang di-tradisyonal na paraan para mailuklok sa kapangyarihan si Khamenei. Karaniwan, gumagamit ang Iran ng isang proseso na batay sa merito na nangangailangan ng maraming konsultasyon upang pumili ng pinakamataas na pinuno. Wala sa mga iyon ang sinunod sa pagkakataong ito. Ginamit ng IRGC ang impluensya nito para agad makapili ng bagong pinuno. Ipinahayag ang pangangailangan ng pagpapatuloy, ngunit salungat sa ideolohiya ng rehimeng Iranian ang pag-akyat ni Mujtaba Khomeini. Sa Iran, hindi dugo ang basehan ng pamumuno at hindi dapat ito mangyari. Ang espiritual na awtoridad na nagiging dahilan para mapili ang isang tao bilang pinakamataas na pinuno ay dapat na pinaghihirapan at kinikita. Itinatag ang rehimeng Iranian bilang pagtutol sa monarkiyang Pahlavi. Ngunit na yon, bumabagsak na rin ito sa sarili nitong monarkiyang estruktura. Maraming tao sa bansa ang hindi matutuwa sa ganitong pangyayari.
Mayong humuhupa na ang gulo at blockade ng ipinalit ng US sa mga bomba, maaari nang itanong ng tao. Si Muitaba Khamenei iba ang nararapat sa posisyon? Ang mga tanikalang batay sa merito at espiritualidad na dating nagbubuklod sa rehimen ng Iran ay nawasak na. At ito ang nagbubukas ng pagkakataon para lumala ang mga pagkadismaya at sumiklab ang tensyon sa bagong at wasak na bersyon ng rehimen ng Iran. Walang ibang lugar na mas magiging malinaw ito, kundi sa loob mismo ng IRGC. Kahit ipinakita ng IRGC na nagkakaisa sila sa pagtatalaga kay Muitaba Khamenei, sa katotohanan ay binubuo ito ng maraming alyansang paksyon at mga regional na lider. Wala na ang IRGC headquarters, at marami sa mga lalaking nag-ugnay sa lahat ng mga paksyon at rehiyong ito. Kasama sa IRGC ang mga Baloch, Kurdish, Azeri at Arab, at ang kanilang etnikong tensyon at kaguluhan sa pamunuan ng Iran ay maaring magbunsod ng sibil na kaguluhan. Isang malakas at karismatikong leader lang ang kailangan para kwestiyonin ang pagakyak ni Muitaba Khamenei na maaring humantong sa digmaan, at hindi ito ang digmaang inilulunsad ng US. Alam na ng mga awtoridad sa Iran ang panganib na ito. Noong Marso 5, habang tinatapos ng US at Israel ang unang kampanya laban sa rehimen, iniulat ng Middle East ay naghahanda na ang mga lider politikal at militar sa Iran para sa posibleng digmaang sibil. Kawili-wiling detalye, inatasan ng IRGC at opisyal na hukbo ng Iran na kumilos mag-isa kapag naputol ang komunikasyon sa Central Command at binigyan sila ng mas malawak na kapangyarihan. Paano kung magpa siyang dalawang puwersang militar na yon na magkaiba ang kanilang mga layunin? Pareho rin silang ipinadala sa kanluran, Timog Silangan at Timog Kanlurang Iran, na yon sa Middle East ay sentro ng separatistang kilusan. Maaring maging problema ang Kurdistan. Ilang araw matapos ilunsad ang Operation Epic Fury, 5 Iranian Kurdish militia sa Kurdistan ng Iraq ay naganunsyo ng estratehikong alyansa para pabagsakin ang pamahalaan ng Iran. Unti-unti nang nabubuo ang mga kondisyon para sa digmaang sibil. Para sa US, maaring matapos ang digmaan sa Iran sa maghintay na lang at hayaang kusang mabuo ang mga pangyayaring ito. Mahina ang rehimen, pati ang bagong kataas-taasang pinuno, pisikal at sa pag-angkin ng kapangyarihan. Ang IRGC at opisyal na hukbo ng Iran ay lalong nahahati at kasing pokus sa mga kaguluhan sa rehiyon, gaya ng laban sa US. Sa labas ng Iran, ang mga matagal nang pinipigilang etnikong grupo ay lumilikan ng alyansa. Baka tapos na ang mahirap na parte. Ngayon, baka kailangan na lang hintayin ng US na wasakin ng rehimen ng Iran ang sarili nito dahil sa alitang panloob at kaguluhang sibil. Ang salik na ito ay unti-unting sisira sa nahating pamunuan ng Iran. Ang pangalawang salik ay maaaring magpalakas sa una at magbigay ng mas magandang resulta para sa Operation Epic Fury pagdating sa magiging pamunuan ng Iran. Pero bago natin pag-usapan yan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka sa channel, mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na palabas. Pangalawang salik, mag-aalsang mga tao ng Iran at tuluyan ng magpapatalsik sa rehimen. Napag-usapan na natin ang pagkakabaha-bahagi at nakita ang mga halimbawa nito sa lansangan at hirarkiya ng Iran nang inanunsyo ang pagkamatay ni Ali Khamenei. May ilang Iranian na nagluksa ayon sa utos. Marami ang nadiwang sa pagkamatay ni Khamenei sa iba't ibang lungsod sa Iran na nagpapakita ng malalim na hindi pagkakasya sa rehimen na nagpasiklab sa mga protesta nung taglamig na humantong sa kasalukuyang kalagayan ng Iran. Ipinakita rin ng mga protesta kung paano pinipigilan ng rehimen ng Iran ang mga tumututol. Pagtapos ng Enero, 6,000 na ang kumpirmadong namatay sa mga protestang yon. Posibleng mas marami pang namatay. Sabi ng The Guardian, mahigit 33,000 ang maaring nasawi nang subukang magprotesta ang mga Iranian laban sa mga pinuno noong digmaan. Karaniwan na sa rehimen ng Iran ang pagsupil sa pag-aaklas. Ilang beses na nag-alsa ang populasyon ng Iran sa ika-21 siglo. Noong 2009, 2019 at 2022, bago pa ang mga protesta noong Enero 2026. Lalong humihigpit ang panunupil ng rehimen sa bawat protesta. Inuutusan ng mga sundalo na barilin ang mas maraming sibilyan na nagpapalala ng galit sa kalsada at pagkakabahabahagi sa IRGC at militar ng Iran. Maraming sundalo ang magtatanong kung bakit nila itinututok ang kanilang mga baril sa sarili nilang mga kababayan, imbes na aktibong ipagtanggol ang kanilang bansa. Baka nagtatanong na ang mga sundalo ngayon. Nakita nila kung paano winasak ng US at Israel ang Karg Island, sinira ang pamunuan ng Iran at malaking bahagi ng ekstrukturang militar nito.
Nakita rin nila kung paano nakuha ni Muitaba Khamenei ang kapangyarihan sa parang taliwas sa layunin ng Rebolusyong Iranian, natutol sa pamana ng kapangyarihan sa lahi. Gaano kalaki ang simpatya ng militar ng Iran sa mga taong pinapatay ng mga sundalo? May kakaiba tungkol sa mga protesta noong Enero 2026. Isa silang malinaw na palatandaan na ang rehimen ng Iran, kahit sa pinakamalakas nitong estado, ay hindi kailanman tunay na mapipigil ang kagustuhan ng kanyang mamamayan. May mga organisasyon ng lipunang sibil pa ring pinahirapan ng rehimen, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Ang Operasyon Epic Fury at Roaring Lion ay mas matalino sa pagpili ng target kaysa akala ng iba. Nawasak ang aparatong militar ng Iran, pero buo pa rin ang karamihan sa infrastruktura ng pamamahalang sibilyan. Sinadyang desisyon. Nananatili ang mga estruktura. Mas madali na makalipat sa kapangyarihan ang mga maaring mag-alsa laban sa rehimen ng Iran. Mas malapit na bumagsak ang Islamikong Republika kaysa dati. Maaring mangyari ang pagbagsak na yon dahil sa kombinasyon ng pagtugon ng mga tao ng bansa at ng mga sundalong pinipiling huwag pumatay ng mga sibilyan para lang protektahan ng isang lider na hindi naman nila hiniling. Hindi agad mapapatalsik ang rehimen ng Iran at hindi rin ito makakamit sa galit at pagkadismaya sa lansangan lamang. Hinimok ni US President Donald Trump ang mga Iranian na bawiin ang kanilang bansa. Kaya malinaw ang nais ng US bilang katapusan ng digmaan laban sa Iran. Kailangan ilaan ng galit sa lansangan sa ibang paraan. Isang simbolikong pinuno o leader na kayang tipunin ng magkakahiwalay na masa para maging isang nagkakaisang puwersa na maaring lumaban sa nasirang Islamic Republic. Kailangan ng malinaw na pamumuno at matibay na pananaw para sa kinabukasan ng Iran. Nagkaroon na ng ganitong tao ang Iran noon. Ang Green Movement mula sa kontrobersya na eleksyon 2009 ay nagluwal kina dating Pangulong Muhammad Khatami at dating punong ministro Mir Hossein Mousavi. Pinatahimik ng Islamic Republic ang mga boses. Pero ngayon, nabasag na ito at napatunayang palabas lang dahil sa pag-atake ng US at Israel. Hindi na kasing simple ng dati ang pagsupel. Para wakasan ang digmaan, mahalaga para sa US na tutukan ang kagustuhan ng mga Iranian na pabagsakin ang rehimen. Nagpasimula na ng hidwaan ng Amerika sa liderato ng Iran. Ngayon na ang panahon para suportahan ng mga tao sa loob ng Iran. Maaring dumating ang suporta na yon sa pamamagitan ng mas maraming airstrikes na unti-unting napapahina sa natitirang pamunuan ng Iran. Hindi sapat ang airstrikes para wakasan ng rehimen. Kailangan pa rin ng operasyong panlupa. Hindi magpapadala ang US ng 500,000 sundalo na ayon sa Foreign Affairs ay kailangan para sakupin ng Iran. Maaring magbigay ito ng tulong militar at kaalaman sa grupong Iranian na lalaban sa rehimen. Mayroon ng libu-libong tauhan ng US sa rehiyon ng Gulpo, kabilang ng mga nakakalat sa mga base militar at ang mga paratrooper at marine expeditionary units na dumating bilang bahagi ng Operation Epic Fury. Maaring gamitin ang ground forces na yon para sa mga paglusob mula dagat at lupa sa mga isla ng Iran sa Kipot ng Hormuz, na konektado sa ikatlong salik na tatalakayin natin. Kung may leader at bisyon ng mga tao sa Iran, pwedeng gamitin ng US ang kanilang ground forces para tumulong. Ang pagsasanay at taktikal na payo ay magiging napakahalaga para sa mga tao sa Iran na natatangkang mag-organisa ng isang pag-aalsa, gayon din ang paglikha ng mga base sa loob ng Iran na ligtas mula sa impluwensya ng IRGC o ng hukbong Iranian. Hindi magiging maayos ang lahat ng ito. Magdudulot ng problema ang mga sleeper network na kumikilos sa kanluran at mga grupong regional sa Iran. Ngayon, may pagkakataon ng US na makilahok sa pagpaplano ng paglipat mula sa kasalukuyang rehimen. Maaring ang mga mamamayan ng Iran ang pinakamahalagang salik para may sakatuparan ang paglipat na iyon. Pero may isa pang salik na nakakaapekto sa pagtatapos ng digmaan: ang mga estado sa Gulpo. Pinatunayan ng tugon ng Iran sa Operation Epic Fury na hindi ito kasindak o kalakas na siga sa gitnang silangan, gaya ng ipinapakita nito sa loob ng mga dekada. Totoo, umatake ang Iran sa mga estado sa Gulpo gamit ang mga misil at drone. Sa UAE pa lang, 2,800 misil at drone mula Iran ang tumama sa karamihang sibilyang target mula simula ng digmaan. Nararanasan na ng mga estado sa Gulpo ang kinatatakutan nilang sitwasyon. Ngunit, maaring hindi kasing tindi ng inaasahan ng panganib mula sa mga pag-atake ng Iran. Inilantad ng digmaang ito sa publiko ang mga dating lihim na alyansa ng US sa mga estado sa Gulpo. Sabi ng Atlantic Council, tingin ng mga estado sa Gulpo na ginagantihan sila dahil sa mga alyansa na hindi nila hayagan na pag-usapan. Ngayon, umabot na sa mahalagang yugto ang mga alyansa. Wala ng kalabuan dahil binumba na ng Iran ang mga base ng US sa Gulpo.
Dapat ring maghanda ang US para sa mga mamamayan ng Iran, na kunin ang pamumuno at palalimin ang alyansa sa mga kaaway ng Iran sa Gulpo para magbigay ng presyon. Maaring ito ang tunay na susi dahil may kaalaman at yaman sa rehiyon ang mga estado sa Gulpo na wala ang US. Kung magkakaroon ng pagbabago, Kailangan silang maging sentro nito. Dapat isama ng US ang mga estadong ito sa pagpaplano ng pagbabagong iyon. Sa pag-invest sa sibil na lipunan at konstitusyonal na balangkas ng Iran, maaaring makipagtulungan ang US sa mga estado sa Gulpo para matiyak na ang susunod na leader ng Iran ay hindi dikador militar o matinding ideolohista. Maaring maging kaibigan ng kaaway kung magagamit ng US ang mga pagkakataon at maging pundasyon ng kooperatibong rehiyon sa Gulpo. Dapat nang simulan na yon ang paghahanda ng mga pakete ng tulong at paglalatag ng mga plano para sa kinabukasan ng Iran. Ang vacuum sa kapangyarihan ay agad napupunan kung walang plano, kaya ito ang dapat paghandaan ng US. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga estado sa Gulpo, sa mga mamamayan ng Iran at sa anumang organisasyon sa loob ng Iran na nais lumaban sa kasalukuyang rehimen, nabubuo ang pagkakaisa na hindi kayang tapatan ng pamunuan na napaghati-hati na ng US. Pagkatapos, darating ang presyon. Kapag suportado ng mga estado sa Gulpo, maaring dagdagan ng US ang presyon sa Iran. Maaring mangyari ang mga pag-atake laban sa rehimen mula sa mga estadong ito. Pwede ring payagan ng mga estado sa Gulpo ang US na gamitin ang kanilang himpapawid na nagpapadali sa mga pag-ataking panghimpapawid sa hinaharap. Maaring magbigay ng lohistikal na suporta ang mga estadong ito sa pag-aalsa sa Iran. Malalaman ng malaking siga sa gitnang silangan na wala itong laban sa nagkakaisang puwersang pinamumunuan ng US. Makabubuti sa Amerika na tanggapin ang tulong ng ibang bansa, lalo ng Ukraine, na maaring maging mahalagang kalahok. Pumipirma ito ng dekada habang kasunduan sa ilang Gulpo na bansa na nakikinabang na sa pinaghirapang kasanayan ng Ukraine sa drone. Mahigit 200 eksperto ng Ukraine sa drone ay nagtatrabaho sa Gulpo at tumutulong sa mga estado doon laban sa banta ng Shahid drone ng Iran. Tumataas ang presyon sa rehimen ng Iran dahil humihina ang isa sa kanilang pangunahing banta, kaya nababawasan ang kanilang kapangyarihan. Sa usapang kapangyarihan, kabilang ang Strait of Hormuz. Bumabalik tayo sa blockade na binanggit sa simula. Ayon kay Trump, dahil dito nalalugi ang Iran ng $500 milyong araw-araw mula sa nawalang benta ng langis at gas. Malaking kawalan ito araw-araw para sa rehimeng gipit sa pananalapi at pilit pinananatili ang pagkakaisa laban sa US. Ang pagpapatuloy ng blockade sa Strait of Hormuz, lalo na kung dadagdagan ng ground forces na sasakop sa mga isla at baybaying ginagamit ng Iran para maglunsad ng Shahid at mga mabilis na bangka laban sa komersyal na barko, ay unti-unting magpapahina sa ekonomiya ng rehimen. Muli, puro ito tungkol sa pressure. Ang pressure na ito ay maaring gamitin para puwersay ng Iran na makipagnegosasyon na hahantong sa rehimen ng Iran na isuko ang kanilang mga nuclear na materyales. Hula namin, magdudulot ng pagbabago ng rehimen ng Operation Epic Fury. Humina ang kasalukuyang rehimen dahil maaring questionin ang autoridad ng leader sa paraan ng pagkakatalaga niya. Nabubuo na ang separatistang grupo at ang Iran ay nagdi-decentralize at pinapalakas ang sandatahang lakas para supilin sila. Sa mga kalsada, patuloy na ipinapakita ng mga tao ang kamanghamanghang kagustuhan para sa pagbabago na maaring maitutuon sa isang layunin kung makakahanap ng tamang leader at maibibigay ang angkop na suporta. Napagtantunan ng mga estado sa Gulpo na hindi ganon kadelikado ang Iran tulad ng ipinaniwala ng Iran sa lahat noon. May pagkakataon ng US para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Nailatag na ang mga pundasyon at naipapataw na ang presyon. Para matupad ang prediksyon, dapat magpokus ang US sa plano para sa Iran pagkatapos ng kasalukuyang rehimen. Kaya iyan ang aming prediksyon sa susunod na mangyayari sa digmaan sa Iran. Ngayon, panuuri ninyo ang aming orihinal na video kung saan nahulaan namin ang lahat ng nangyayari sa Iran nitong mga nakaraang buwan. May nangyayaring mas malaki kaysa sa akala ng karamihan matapos ang Operations Rising Lion at Midnight Hammer. Panuuri ng aming video para malaman ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa Operation Epic Fury. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.